Sa kasaysayan, maraming maharlikang pamilya ang nagkaroon ng inbreeding upang mapanatili o mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ngunit wala nang hihigit pa sa kilalang-kilalang bahay ng Habsburg. Dahil dito, nabuo ang isa sa pinaka-inbred na linya ng kababaihan sa kasaysayan, na nauwi kay Maria Antonia ng Austria, ang pinaka-inbred na prinsesa sa kasaysayan. Mahina, maiksi ang buhay at huling nabuhay sa kanyang lahi. Ang kwento niya ay bunga ng daan-daang taon ng pag-aasawa sa pamilya. Kasama ng kanyang deformed na tiyuhin, si Haring Carlos II, siya ang nagmarka ng malungkot na pagtatapos ng dinastiyang Habsburg ng Espanya. Para maintindihan kung paano bumagsak ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Europa, balikan natin ang masalimuot na kasaysayan ng mga Habsburg. Nagsimula ang makapangyarihang bahay ng Habsburg sa hangganan ng Switzerland at Austria noong gitnang panahon. Sa paglipas ng mga taon, sinakop ng mga Habsburg ang malaking bahagi ng Europa nang hindi dumadaan sa madugong digmaan. Nasanay silang gamitin ang pag-aasawa para sa kapangyarihan at alyansa, kaya nakuha nila ang malalawak na imperyo. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-15 siglo, namana nila ang trono ng Espanya at naging pinakamakapangyarihang puwersa sa Europa, isang pamilyang walang kapantay ang kapangyarihan. Noong 1556 hinati ni Carlos I ang imperyo sa dalawang sangay, kay Fernando, ang kanyang kapatid, at kay Felipe, ang kanyang anak. Lumilikha ng dalawang royal na pamilya, ang mga Austrianong Habsburg na namuno sa gitnang Europa, at ang mga Kastilang Habsburg na namahala sa isang imperyo mula Madrid hanggang sa Amerika. Pero ang kanilang estratehiya para mapanatili ang kapangyarihan sa pamilya ay may kapalit. Paulit-ulit silang nag-asawa ng kanilang mga kamag-anak. Ang baluktot na tradisyong ito ay nagdulot ng matinding epekto sa kanilang lahi at unti-unting sumira sa dinastiya nila mula loob. Maraming personalidad ang pwedeng simulan at ang pag-aasawa ng magkamag-anak ay nagsimula pa noon. Ngunit nagsisimula ang ating kwento kay Margarita ng Austria, reyna ng Espanya, dahil pagkatapos niya, lalo pang naging mas malapit ang mga kasal, humina ang lahi, at naging hindi na maiiwasan ang pagbagsak. Ipinanganak si Margarita ng Austria noong Pasko ng 1584 sa Graz, Styria, na ngayoy bahagi ng Katimugang Austria. Anak siya ni Carlos II Arsobispo ng Austria at Maria Ana ng Bavaria. Tulad ng ibang maharlika sa Europa, halo-halo ang kanilang lahi dahil sa henerasyon ng pagpapakasal sa pinsan, ngunit mas lumalim pa ang pagsasamang ito. Magtiyuhin sila, tiyo at pamangkin. Sa kabila ng panganib ng malapit nilang kamag-anakan, 12 sa 15 nilang anak ay nabuhay hanggang pagtanda. Si Margaret, ang ika-8 anak, ay ipinanganak sa isang masikip at ambisyosong tahanan na papalibutan ng mga nakatatandang kapatid na inihahanda na para sa tagumpay. Bagamat si Margaret ay nagmula sa panig ng Austria ng kanilang pamilya, kabilang siya sa Styrian na sangay ng mga Habsburg na hindi bahagi ng pangunahing linya. Ang mas makapangyarihang linya ng Habsburg ang namumuno sa Austria bilang mga arkiduke na namumuno mula sa kanilang kuta sa Vienna. Ang pinununo ng pangunahing linyang ito noong panahong iyon ay si Rudolf II, isang kakaiba at natatanging tao na mas interesado sa pagkuha ng mga eksperimento at mahikero sa kanyang korte sa Vienna kaysa pamunuan ang mga Habsburg na dominyo. Numinipis na ang kanilang pamilya at may mapanganib na potensyal ang sangay ni Margaret, kaya posibleng malampasan nila ang mga pinsan at maagaw ang kapangyarihan sa Vienna. Ang posibilidad na iyon ang nagbigay kay Margaret kahit na nagmula siya sa tinatawag na junior na linya ng mahalagang papel sa larangan ng kapangyarihang pampolitika ng mga Habsburg, gaya ng makikita natin. Lumaki si Margaret sa Junior Habsburg Court sa Graz, kung saan natutunan niyang magsalita at magbasa ng Latin, ang wika ng karunungan at pagsambang Katoliko. Sa maagang makabagong Europa, inaasahan sa mga kabataang babae sa korte na bihasa sa asal, moda, sayaw at madalas musika. Marami, tulad ni Margaret, ang sumusulat din ng mga liham sa Polish, Aleman, Latin, Italyano o Ingles gamit ang magarang kaligrapikong sulat kamay. Ganito ginugol ni Margaret ang kanyang kabataan. Mulat din siya sa politika ng kanyang panahon. Pinamunuan ng mga Habsburg ang banal na Imperyong Romano, isang malawak na unyon ng daan-daang prinsipalidad at malalayang lungsod na pinag-uugnay ng katapatan sa banal na emperador ng Roma. Kadalasan,
ang pinakamatandang miyembro ng Austrianong Habsburg. Sa maraming siglo, kumapit ang banal na Imperyong Romano sa marupok na ilusyon ng pagkakaisa. Nabasag ang ilusyon noong 1517 nang simulan ng Reformasyong Protestante ang matinding pag-aalsa sa relihiyon. Habang humiwalay ang mga estadong Lutheran at Calvinist, nagsimulang gumuho ang daan-daang taon ng kaayusang imperyal. Ipinanganak si Margarita sa gitna ng kaguluhan sa isang panahon ng tumitinding tensyon, lumalalim na pagkakabahabahagi at isang imperyong nagkakawatak-watak sa bingit ng pagbagsak. Hindi magtatagal, pati buhay niya ay madadala sa unos. Noong siya ay bata pa, napag-usapan na agad ang posibilidad ng pagpapakasal ni Margarita. Noon sa maagang makabagong Europa, walang konsepto ng teenager. Mula sa pagiging bata, agad kang nagiging adulto pagdating ng puberty, kadalasan sa edad na 13 o 14 na itinuturing noon bilang hangganan ng kawalang malay at pananagutan. Kaya naman, itinuturing na normal lang na ipakasal ang isang anak na babae ng maharlikang pamilya bilang bahagi ng diplomasya kapag umabot na siya sa ganitong edad. Siyempre, para sa mga babaeng maharlika, bihira ang kasal na tungkol sa pag-ibig. At kung ikaw ay isang Habsburg, malamang nakamag-anak mo rin ang mapapangasawa mo. Ang pag-aasawa ng magkamag-anak ay estratehiya, hindi bawal. Ang pagsasanib ng Austrian at Spanish na sangay ay hindi delikado. Ito ay makatarungang kapangyarihan na pinaniniwalaan nilang pinakaligtas kapag pinagbuklod ng sarili nilang dugo. Sa kaso ni Margaret, karaniwan sana siyang ipapakasal sa isang mas mababang antas na maharlika, ngunit ang pinsan niya, si Emperador Rudolf II ay hindi kailanman nag-asawa, kahit na maraming naging negosasyon sa kasal sa paglipas ng mga taon. At malamang na ang susunod sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Matias, na wala ring anak dahil dito. Ang totoo, ang mas batang sangay ng Styria ng bahay ng Habsburg ang malamang na magmana at maging namumunong sangay sa Vienna. Maaaring maging emperador ng banal na Imperyong Romano, si Ferdinand, kapatid ni Margaret balang araw. Dahil dito, naging mahalagang gamit sa diplomasya at politika sa Europa ang kamay ni Margaret sa kasal. Noong unang buwan ng 1579 dumating si Margaret sa Espanya na may engranding seremonya at mataas na inaasahan upang pakasalan ang kanyang pinsan mula sa dinastiya sa Espanya. Ang kasunduang ito ay hindi naman iskandalo ayon sa pamantayan ng panahon, ngunit kapansin-pansin pa rin. Si Felipe III na bagong 20 taong gulang at nabigatan agad sa pagiging hari ay pinakasalan ang isang dalagang 14 na taong gulang. Sa pagsasamang ito, hindi lang naging reyna ng Espanya si Margarita, kundi naging seremonyal na emperatris din siya ng isang pandaigdigang imperyo. Pagsapit ng 1579 na sakop na ng korona ng Espanya ang Portugal at ang mga yaman nito sa ibang bansa at namumuno na sa malalawak na bahagi ng Amerika, Caribe, Africa, Asia at Pasipiko. Kaya, noong ikinasal si Margarita na 14 na taong gulang kay Felipe III noong Abril 1900 sa isang seremonya lang ay naging marahil siya ang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Ngunit sa likod ng kislap ng mga palasyo at seremonya, ano nga ba ang naghihintay sa kanya? Buhay ng impluensya o pag-iisa at tungkulin? Si Felipe III ay, sa papel, isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Namana niya kamakailan ang mga korona ng Espanya at Portugal mula kay Felipe II, ang kanyang ama. Isang mahigpit at walang kapagurang pinuno na gumugol ng mga dekada sa pakikidigma sa buong Europa upang durugin ang Protestantismo at ibalik ang kapangyarihan ng Katolisismo. Ngunit sa paggawa nito, iniwan niya ang isang watak-watak at bangkaroteng kaharian. Sa ganitong hindi tiyak na pamana dumating si Margarita na 14 na taong gulang, ngunit sa parehong panahon, walang duda na siya ay may impluensya. Hindi tulad ng kanyang ama, ang kanyang asawa ay hindi makapagdesisyon, madaling maimpluensyahan, at agad niyang ipinakita ang tahimik ngunit lumalaking impluensya. Malinaw ang kanyang misyon, ang baluktutin ang patakarang panlabas ng Espanya pabor sa interes ng kanyang mga kamag-anak na taga-Austria. Sa kabutihang palad, naging malapit at puno ng pagmamahalan ang kasal ni Margarita kay Felipe at agad silang nagkaanak. Sa katunayan, bihira ang pagkakataon na hindi siya buntis sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito isang karaniwang angkan ng maharlika.
Parehong ipinanganak sina Margaret at ang kanyang asawa na si Philip III mula sa pagsasama ng tiyuhin at pamangkin. Kaya't sila ay ilan sa mga pinakamagkakamag-anak sa kasaysayan ng maharlikang Europa. Sobrang magkaugnay ang kanilang mga gene. Parang bilog kaysa sanga ang kanilang family tree. Bawat anak nila ay resulta ng daan-daang taong pagsasara ng lahi na nagdadala hindi lang ng pag-asa para sa dinastiya kundi pati panganib ng pagkasira ng lahi dahil sa namamanang sakit. Sa kabila ng mga panganib na ito, si Margaret ay nanganak ng hindi bababa sa 8 beses. At kamangha-mangha, 5 sa kanyang mga anak ang umabot sa hustong gulang. Para sa mag-asawang may napakadelikadong magkaugnay na DNA, ang kinalabasan ay tunay na isang himala. Ngunit kahit ang mga nabuhay na anak ay dala pa rin ang bigat ng kanilang lahi. At ang mga epekto ng kanilang genes ay naging mas malinaw sa susunod na henerasyon. Noong Setyembre 22, 1600 at isa nanganak si Margarita ng anak na babae kay Herm Felipe na pinangalanang Ana Maria Mauricia. Tulad ng kanyang ina, maagang ipinakasal si Ana Maria kay Haring Luis XIII ng Pransya. Ipinangako siya sa edad na 10 at ikinasal noong 1615. Nanganak si Ana Maria nang patay na sanggol sa edad na 14 nagkaroon ng 4 na pagkalaglag, bago nagkaanak ng 2 malulusog na lalaki. Kasama rito si Luis, 14 ng Pransya, pinakamakapangyarihang absolutistang hari sa Europa. Nagkaroon pa ng mas maraming anak sina Margarita at Felipe. Si Maria, isang batang babae, ay namatay 1 buwan matapos ipanganak noong tagsibol ng 1603. Ang 2 pa nilang bunsong anak, sina Margarita at Alfonso Mauricio, ay namatay rin noong sila'y sanggol o bata pa. Ngunit ang mga gitnang anak ay nabuhay. Ang panganay na lalaki ay pinangalanang Felipe tulad ng kanyang ama at matapos siyang ipanganak, binuhusan ng hari si Margarita ng pagmamahal at atensyon. Ipinanganak noong Abril 1605, siya ang magiging Haring Felipe ika-4 ng Espanya. Isang araw, si Maria Ana, anak na ipinanganak noong 1606, ay nagpakasal kay Fernando III ng Austrian Habsburgs. Ito ay kanyang pinsang buo. Siya ang anak ni Fernando II. Ang nakatatandang kapatid ni Margarita, si Maria Ana, ay nanganak ng 6 na anak, ngunit 3 lamang ang nabuhay hanggang sa pagtanda. Sa wakas, noong 1607, nanganak si Margarita ng isang batang lalaki na pinangalanang Carlos at isa pang anak na lalaki na pinangalanang Fernando noong 1609. Si Carlos ay nabuhay lamang hanggang sa kanyang kalagitnaang 20s, ngunit siya ay isang iginagalang na tao sa korte, na sandaling itinuring bilang isang posibleng magiging hari sa hinaharap. Nang malubhang magkasakit ang kanyang kuya na si Haring Felipe ika-4 noong isang panahon noong 1620s, si Fernando, bilang bunso sa mga natitirang anak na lalaki, ay pumasok sa simbahan at naging kardinal, na hinikayat ng kanyang ina sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang mga unang taon, kilala siya sa kanyang pagiging debotong Romano-Katoliko. Nagkaroon din siya ng karerang pampulitika sa pamamagitan ng paglilingkod bilang gobernador ng Spanish Netherlands sa kasalukuyang Belgium. Sa isang panahon, si Felipe III ay hindi kabilang sa mga pinakamatatag na monarko. Kilala siya bilang madaling maimpluwensyahan, madaling madala ng mga taong nasa korte at maging ng kanyang matatag ang loob na asawa, at ito ay mahalaga. Ang Espanya ay nananatiling pinununo ng malawak at mayamang imperyo, ngunit ang dekada ng digmaan laban sa Pranses, Olandes, Ingles at Turko ay nagpaubos sa kanilang yaman. Sa Madrid, isang desperadong grupo ng mga reformista ang lumitaw, humihiling ng matapang na aksyon upang mailigtas ang natitirang kaluwalhatian ng Espanya na unti-unti nang kumukupas. Hindi naging magandang impluwensya si Margarita dito. Konserbatibo siya at tutol sa mga mungkahing bawasan ang gastos para sa simbahan at seremonyang maharlika. Kalunos-lunos ang naging resulta. Patuloy na lumala ang kalagayang pang-ekonomiya ng Espanya, na ilang ulit na nabangkarote ang pamahalaan sa panahon ng paghahari ni Felipe III tulad ng nangyari noong panahon ng kanyang ama. Sa gitna ng hukuman ng Espanya, sumiklab ang matinding tunggalian sa kapangyarihan. Isang grupo ng tagapayo ang lantaran tumutol kay Margarita na sinisi ang labis niyang sigasig sa Katolisismo sa pagkalabo ng paghatol ng hari at kaguluhan sa imperyo. Madalas siyang nagbanggaan kay Duke ng Lerma, pinakamakapangyarihang mahalika sa Espanya at totoong pinuno sa likod ng mahinang trono ni Felipe III. Ayaw niya, pero iginagalang niya ang talino at politikal na pakiramdam ni Margarita.
Walang duda na itinuring din niya si Margarita bilang seryosong problema at sinubukang alisin siya sa kapangyarihan. Sa kanyang panig, bumuo si Margarita ng alyansa kasama ang ilan pang babaeng miyembro ng korte kahit na ipinagbawal silang magkaroon ng opisyal na mga tungkulin. Maingat nilang hinubog ang politika sa pamamagitan ng personal na koneksyon, estratehikong payo at tahimik na panghihikayat, ginagamit ang tunay na kapangyarihan mula sa likod ng mga anino ng maharlikang sambahayan. Kabilang sa mga kapanalig ni Margarita si Dowager Empress Maria, biyuda ni Emperador Maximiliano, ikalawa na may malaking impluensya sa korte ng Espanya hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1603. Mas tumagal, gayunpaman, ang alyansa ni Margarita kay Margaret ng Cruz, anak ni Maria, isang maharlikang madre na kilala sa kanyang kabanalan at mga koneksyon sa korte. Sama-sama, pinangunahan ng tatlong babaeng Austrian Habsburg, sina Felipe III, patungo sa isang matinding maka-Austria at maka-Katolikong pulisya. Nang harapin ng kapatid ni Margarita na si Fernando II ang protestanteng pag-aalsa sa Bohemia noong 1618, nagsimula ang 30 taong digmaan. Agad na sinuportahan ng Espanya ang Austria. Pinag-isa nila ang layunin na ibalik ang pamumuno ng Katoliko at kapangyarihan ng Habsburg sa nagkakawatak-watak na banal na Imperyong Romano. Isa itong kapalarang desisyon na magpapadugo sa Espanya hanggang sa maubos. Tumagal ng dekada ang digmaan at sa pagpanaw ni Haring Felipe IV noong 1665, naging anino na lang ng dating kaluwalhatian ang Espanya. Lubos na natabunan ng Inglaterra, Pransya at iba pa. At ang malungkot na kapalit ng pagbagsak na iyon ay papasanin ng susunod na Habsburg na hari. Sa huli, kahit nagtagumpay si Margarita na ipatupad ang maka-Austria na pulisya sa kanyang mahina ang loob na asawa at nalampasan ang Duke ng Lama sa aspetong ito, hindi niya kailanman nasilayan ang bunga ng parehong pulisya na isa katuparan. Pumanaw siya noong 3 ng Oktubre 1611 dahil sa mga komplikasyon dulot ng panganganak. Matapos niyang isilang ang kanyang anak na si Alfonso Mauricio, na siya ring namatay bago pa man ang kanyang unang kaarawan. 26 na taong gulang lamang siya noon. Lubhang nalungkot si Haring Felipe sa pagkamatay niya at hindi na muling nag-asawa kahit 33 taong gulang pa lang. Namatay siya pagkalipas ng 10 taon. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, nagtagumpay si Margarita na hubugin ang politika sa korte at, sa ngayon, nasiguro niya ang pagmamana ng dinastiya. Habang lumilipas ang ika-17 siglo, lalong pinatindi ng mga Habsburg ang kanilang mapanganib na tradisyon ng pagpapakasal ng tiyuhin sa pamangkin sa bawat henerasyon upang mapanatiling dalisay ang kapangyarihan. Ngunit napakalaki ng naging kapalit nito. Si Maria Ana ng Espanya ay ipinanganak sa palasyo ng Escorial sa Hilaga ng Madrid sa Espanya noong ika-18 ng Agosto 1606. Ama niya si Haring Felipe III ng Espanya, makapangyarihang monarko ng Imperyo ng Iberia mula 1578. Noong panahong iyon, itinuturing ang Espanya bilang pinakamakapangyarihang bansa sa Europa. Ito ay bansang namumuno sa malaking bahagi ng Italia, mga bansang mababa at may malawak na kolonya. Sa buong Amerika, Caribbean at maging sa Pilipinas, ang korte ng Espanya ay naging lugar ng napakalaking yaman. At si Maria Ana ay lumaki sa karangyaan, hindi masukat na karangyaan. Ngunit kasabay nito ay nakakasakal na tungkulin bilang isang maharlika. Si Margarita ng Austria, ina ni Maria Ana, ay unang pinsan ng kanyang ama. Isang beses na inalis. Isang ugnayan na hindi naman kakaiba sa delikadong gusot-gusot na puno ng pamilya ng dinastiyang Habsburg. Noong ipinanganak na si Maria Ana, sa loob ng mga siglo ng labis na pag-aasawa sa loob ng pamilya, naging isang genetic na time bomb ang lahi ng Habsburg na puno ng magkakapatong na pinagmulan at matitinding panganib sa kalusugan. Sa ama niya, nagmula siya kina Haring Felipe, ikalawa ng Espanya at Arkidukesa Ana ng Austria. At sa panig ng kanyang ina, isa pang magtiyuhin na Habsburg, sina Carlos ikalawa ng Inner Austria at Maria Ana ng Bavaria. Si Maria Ana ay konektado rin sa sarili niya sa iba't ibang sanga ng magulong pamilya. Ngunit kapansin-pansin, wala siyang alinman sa mga kilalang depekto o karamdaman ng mga Habsburg. Hindi halata sa labas, pero mas malala pa ang darating at ang susunod na henerasyon ay hindi rin kasing swerte.
Ika-4 na anak si Maria Ana ng kanyang mga magulang. Si Ana, ang kanyang ate, ay naging reyna ng Pransya at ang kuya niya ay naging Haring Felipe, ika-4 ng Espanya noong 1621. Nangyari ito matapos mamatay ng maaga ang kanilang ama sa edad na 42 dahil sa pagkakasakit. Hindi pa rin tiyak hanggang ngayon, bagamat kabilang sa mga pinaghihinalaang sanhi ay typhus o trangkaso. Noong namatay ang kanyang ama, ilang taon nang pinagdedebatehan sa korte ng Espanya kung sino ang mapapangasawa ni Maria Ana. Pagpanaw ni Haring Philip III ang kanyang kapatid na si Philip, ika-4 ang humawak ng kanyang kapalaran. Lahat ng mata ay napunta sa isang kontrobersyal at mataas ang pusta na plano, ang tinatawag na Spanish Match. Isang panukalang kasal na magdudulot ng matinding sigalot sa diplomasya, magagalit ang bansa at maglalapit sa dalawang pinakamalalakas na kapangyarihan sa Europa. Ang usapin ng posibleng pagpapakasal ni Maria Ana ay naging isang malaking usaping diplomatiko sa politika ng Europa noong dekada 1620. Noong siya ay bata pa, may plano na ipakasal siya sa pinsan niya, si Arkiduke Juan Chiles, anak ni Ferdinand II na magiging susunod na banal na emperador ng Roma. Ngunit hindi ito natuloy nang pumanaw si Juan Charles noong 1618. Noong panahong iyon, ang Espanya at Pransya ay muling naglalaban para sa kapangyarihan. At dito lumitaw ang nakakagulat na panukala, isang alyansa sa Inglaterra. Si Maria Ana ay ikakasal kay Charles, Prinsipe ng Wales at tagapagmana ng trono ng Inglaterra, Escocia at Irlanda. Isang matapang at di inaasahang hakbang ang pag-iisa ng dalawang makasaysayang magkaribal sa kasal. Ngunit sa malupit na laro ng kapangyarihang pampolitika sa Europa, walang imposible. Dito nagsimula ang kilalang negosasyon tungkol sa kasalang Espanyol, isang sugal ng maharlika na nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga korte at kaharian. Nagsimula ang mga negosasyong ito noong 1621 matapos ang pagkamatay ni Felipe III at ang pag-upo sa trono ni Maria, kapatid ni Ana, bilang Haring Felipe IV. Bagong mga konsehal na ang namumuno sa pamahalaan sa Madrid at ipinayo nilang itaguyod ang alyansang kasal sa Inglaterra. Matagal ang mga pag-uusap at noong 1623 naglakbay si Prinsipe Carlos at Duke ng Buckingham patungong Espanya nang nakadiskuwisado para ituloy ang negosasyon. Pagdating nila sa korte ng Espanya at pagpapakilala, maayos sa una pero nagkagulo rin ang usapan kalaunan. Naramdaman ni Carlos na hindi siya maganda ang pagtrato at umalis siya pabalik ng Inglaterra pagbalik niya. Hindi lang pagkadismaya ang dala niya pauwi, kundi isang diplomatikong sakuna. Hindi lang nawala ang mga plano sa kasal, kundi naging sanhi ng galit, iskandalo, at sunod-sunod na pangyayaring nauwi sa digmaan. Pagsapit ng 1625, nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng mga Ingles at Kastila, at ito'y tumagal ng 5 madugong taon. Ngayon, kailangan ni Haring Felipe na maghanap ng bagong mapapangasawa para sa kanyang nakababatang kapatid at nahanap niya ang perpektong kapareha sa kanilang pamilya. Dahil sa pagkabigo ng negosasyon sa kasal sa Kastila at pagsiklab ng digmaan, muling naisip ng pamahalaang Kastila na ipakasal si Maria Ana sa isa sa kanyang mga pinsan. Kaya naman noong 1626, ipinagkasundo si Maria Ana sa kanyang pinsan na si Archduke Ferdinand ng Austria, ang anak at tagapagmana ni Emperador Ferdinand II. Siya ang nakababatang kapatid ni Arkiduke Juan Carlos, na minsang iminungkahi bilang asawa ni Maria Ana. Bago ang kanyang maagang pagkamatay, ilang taon na ang nakalipas. Tumagal ng 2 taon ang negosasyon sa kasal dahil sa mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa dote at mga karapatan sa pagmamana sa Espanya. Sa huli, noong huling bahagi lamang ng 1629, umalis si Maria Ana at ang kanyang mga kasama mula sa korte ng Espanya at nagtungo patungong Vienna. Higit 1 taon ang biyahe dahil sa matinding pagkaantala ng bubonic plague sa Italia, isa sa pinakamatindi sa rehiyon noong maagang makabagong kasaysayan. Bago ang kasal, nag-alala si Ferdinand na baka di totoo ang magagandang paglalarawan, kaya nagpasya siyang palihim na makita ang kanyang magiging asawa. Pagkatapos lamang ng pribadong pagsisiyasat na ito, siya pumayag na ituloy ang kasal. Sa wakas, noong ika-20 ng Pebrero, 1631, pinakasalan ni Maria Ana
ang magiging Emperador Ferdinand III sa Vienna. Sa edad na 24, medyo matanda na siyang maharlikang nobya, ngunit halos kasing edad niya ang kanyang bagong asawa na 1 taon lang ang agwat sa kanilang dalawa sa edad na 23. Bagamat pampulitika ang kasal nila, napatunayang mainit at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Si Ferdinand ay lubos na tapat at nagmamahal sa asawa na natiling tapat sa buong pagsasama na bihira noon sa mga maharlika. Ang masayahin at masiglang ugali ni Maria Ana ay nagbigay balanse sa mas seryosong personalidad ni Ferdinand na nagdala ng liwanag sa isang karaniwang seryosong korte. Ngunit ang kanilang kasal ay naganap sa madilim na panahon ng malupit at walang humpay na 30 taong digmaan na sumira sa buong Europa at nag-iwan ng matinding pinsala. Para malaman kung paano namuhay si Maria Ana sa gitnang Europa matapos pakasalan si Ferdinand, kailangan nating tingnan ang labanan na sumisira roon. Sa unang kalahati ng ika-17 siglo, nahati ang Alemanya dahil sa relihiyon, simula noong Reformasyong Protestante noong 1517, nagkaroon ng mga digmaan sa pagitan ng Katoliko at Protestante. Sa gitna ng 12 dosenang malalaking estado ng Alemanya noong ika-16 na siglo, muling sumiklab ang mga ito noong 1618 matapos subukan ng mga Protestante ng Bohemia, isang kaharian na katumbas ng makabagong Czechia na pinamumunuan ng mga Habsburg, na labanan ang mga pagsisikap na muling ipataw ang Katolisismo sa Prague at iba pang mga lugar. Lumawak ang digmaan sa Bohemia at naging 30 taong digmaan noong 1618 hanggang 1619 nang sumali ang mas maraming estado ng Alemanya. Nasa sentro ng negosasyon sa Inglaterra si Maria Ana tungkol sa kasunduang Espanyol noong early 1620. Sunod-sunod ang tagumpay ng mga Habsburg at tila maaabot na nila ang kanilang layunin na ipataw ang kanilang kapangyarihan sa buong Alemanya. Ngunit pagkatapos, upang maiwasan ang tagumpay ng mga Habsburg, nagsimulang makialam sa labanan ang iba pang malalaking protestanteng kapangyarihan. Nakialam ang Dinamarca noong 1625, sumunod ang Sweden noong 1629. Habang nakialam ang mga protestante, itinulak ng kanilang hukbo ang mga Habsburg patimog mula Alemanya pabalik sa Austrianong Bohemia. Maraming lungsod ang nagiba at ang mga dating ligtas na lugar ay bumagsak sa loob ng ilang araw. Palapit na ang digmaan at hindi magtatagal ay aabot ito maging sa maharlikang pamilyang Habsburg. Pagdating ni Maria Ana sa Austria, ilang daang libong kalalakihan na ang nalagas dahil sa digmaan. Ngunit ang pinakamasaklap na epekto ay naramdaman ng mga sibilyan dahil sinunog ang mga bukirin at winasak ang buong mga bayan at lungsod. Nagulo ang araw-araw na pamumuhay at nagkaroon ng taggutom sa ilang mga lugar. Tinatayang nasa pagitan ng 4 hanggang 10 milyong tao ang namatay bago natapos ang digmaan. Kaya ito ang naging pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng maagang makabagong Europa. Kahit sa loob ng gintong pader ng palasyo ng Habsburg, di kayang baliwalain ni Maria Ana ang pagdurusa. Sa labas ng imperyo ng kanyang bagong pamilya, unti-unting nasisira ang paligid at palapit na ang matinding epekto ng digmaan. Habang ang kanyang asawa, na lubos na sangkot sa labanan, ay madalas nawala at nasa unahan ng digmaan. Hindi lang ito magpapahirap sa mundo sa paligid niya, kundi ito rin ang magtatakda ng buong buhay niya. Mula noong sandaling siya ay nagpakasal, si Ana ay naging reyna ng Hungary at Bohemia, ngunit hindi dito natapos ang kanyang tagumpay. Noong 1637 matapos mamatay ang kanyang biyenan, ang asawa ni Maria Ana ay naging banal na emperador ng Roma. Kaya siya ay naging banal na emperatris sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Europa. Kahit karamihan ng Pranses ay Katoliko, direkta silang sumali sa digmaan noong 1635 pataas para suportahan ang mga protestanteng estado ng Alemanya. Upang mabawasan ang kapangyarihan ng mga Habsburg habang nangyayari ito, kinailangan ng mga Austrianong Habsburg ang tulong ng kanilang mga pinsang Kastila. Mas naging mahalaga si Maria Ana bilang tulay ng Austria at Espanya. Madalas siyang sumusulat sa kapatid niyang si Haring Felipe, ika-4 ng Espanya. Hinimok niya ito na ipagpatuloy ang digmaan laban sa mga Pranses at kanilang mga kaalyado at ipagpatuloy ang pagtulong sa panig ng pamilya sa Austria. Dahil madalas wala ang kanyang asawa na namumuno sa mga kampanyang militar sa buong Alemanya, si Maria Ana ang naging sentrong personalidad sa korte ng Austria. Sa halip na umasa sa mga lalaking ministro,
Ipinagkaloob ni Ferdinand sa kanya ang tunay na kapangyarihan at ginawang rehente ng madalas. Isang natatanging karangalan na nagpapakita ng tiwala niya sa husgat kakayahan ni Maria Ana sa politika. Ngunit habang siya ang namumuno sa kanyang pagkawala, may isa pang tungkulin bilang maharlika na nagbabadya, mas personal, mas mapanganib at magwawakas sa pagkawasak ng puso. Madalas mabuntis si Maria Ana pagkatapos mapangasawa siya ni Ferdinand. Noong huling medieval at unang makabagong panahon, inaasahan sa mga babaeng maharlika na magkaanak ng marami hanggat kaya. Isa sa 3 bata ang namamatay noong sanggol pa lang at ang iba ay tinatamaan ng tigdas at bulutong habang lumalaki. Ang pinakamainam na paraan upang masiguro ang lahing maharlika ay ang magkaanak ng pinakamarami hanggat maaari at mas mainam kung maraming mga anak na lalaki. 2 taon matapos ikasal sina Ferdinand III at Maria Ana, ipinanganak ang magiging tagapagmana ni Ferdinand III. Ito ang magiging si Ferdinand IV. Ipinanganak noong Setyembre 1633 ang pangalawang anak ni Maria Ana na si Mariana. Ipinanganak Disyembre 1634, 15 buwan at kalahati lang ang pagitan mula kay Ferdinand. Si Philip Augustus, pangalawang anak na lalaki, ay ipinanganak noong 1637, ngunit namatay bago mag-2 taon. Ang ikatlong anak na lalaki, si Maximilian, ay hindi man lang umabot sa kanyang unang kaarawan. Noong 1640 ipinanganak si Leopold, isang malusog na pangalawang tagapagmana na kalaunan ay nagmana ng mga lupain ng Habsburg noong huling bahagi ng 1650 dekada at naging isa sa pinakamatagal at matagumpay na pinuno ng Habsburg sa halos 900 taong kasaysayan ng pamilya. Habang lumilipas ang 1640s, malamang na inisip ni Maria, Ana at Ferdinand na si Leopold na ang kanilang magiging huling anak. Si Maria Ana ay malapit ng mag-40, pagsapit ng kalagitnaan ng 1640 Kaya nang biglang mabuntis muli si Maria Ana noong huling bahagi ng 1645, ito ay naging isang malaking gulat. Isang huling di inaasahang pangyayari sa isang buhay na puno na ng kaguluhan. Ngunit ang ika-6 at huling pagbubuntis na ito ay hindi magdudulot ng saya. Ang huling pagbubuntis ni Maria Ana ay nagtapos sa trahedya, dulot ng magulong kalagayan ng Austria. Noong 1646, nagkaroon ng kalamangan ang mga Suweko sa 30 taong digmaan dahil sa tulong ng mga Pranses, at sa kalagitnaan ng 1640s ay sumusulong na sila papuntang Bohemia at Austria. Si Maria Ana at pamilya niya ay nasa maharlikang tirahan sa Linz nang malaman nilang mabilis na sumusulong ang kalaban sa mga lugar na dating akalay di maaabot ng mga Suweko, Pranses at Aleman. Sa gitna ng takot, tumakas ang maharlikang pamilya papuntang Vienna habang papalapit ang mga puwersa ng kalaban. Napakalaki ng presyon at ang korte ay nasa kaguluhan. Gumuho ang imperyo sa mga hangganan at sa huli ay mabibihag ng sumusulong na hukbong Suweko ang Prague bago matapos ang digmaan. Sa gitna ng kaguluhan at takot na ito, nagdalang tao si Maria Ana sa kanilang ika-6 na anak. Pagkatapos, nangyari ang hindi inaasahan, dumating ang salot sa Vienna. Ang pinakaligtas na paraan noon para makaiwas sa salot ay ang tumakas mula sa syudad na tinamaan nito at manirahan muna sa isang bahay sa probinsya na malayo sa ibang tao. Si Maria, Ana at ang kanyang mga anak kaya't bumalik sila sa Linz kahit na delikado ang sitwasyong militar. Pagkatapos lamang nilang dumating doon, nagkasakit siya. Lalong lumala ang kanyang kalagayan sa mga sumunod na linggo at noong Mayo 12, 1646, nagsimula siyang malakas na dumugo. Napagtanto ng mga doktor na ang pinakamainam na paraan para mabuhay ang bata ay ang ilabas ito mula sa kanya. Isang nakakatakot na gawain na karaniwan noon sa maagang makabagong panahon. Namatay si Maria Ana sa sobrang pagdurugo noong madaling araw ng Mayo 13, 1646 sa edad na 39. Ang bata ay nabuhay lamang ng ilang oras at sila ay sabay na inilibing sa Habsburg Imperial Crypt sa Vienna. Nagpatuloy pa ng 2 taon ang 30 taong digmaan kahit patay na si Maria Ana noong 1646 at nagsimula na ang negosasyon para sa kapayapaan sa Westphalia at Osnabrück sa hilagang kanlurang Alemanya. Tinanggap ng mga Habsburg ang pagkatalo at naitatag ang isang prinsipyo na hindi na maaaring makialam ang mga estado sa Europa sa mga usapin ng ibang mga bansa
at prinsipalidad pagdating sa kanilang mga panrelihiyong gawain. Kahit mahal nila ang isa't isa, 2 beses pang nag-asawa ang asawa ni Maria Ana. Ngunit ang mga anak nila ni Maria Ana ang naging mahalaga. Sila ang magpapatuloy mamuno sa Austria at magiging ninuno ng mga hari ng Espanya. Ipinanganak si Maria Ana noong bisperas ng Pasko, 1634 sa Wimmenheustadt, sa timog lamang ng Vienna. Ang kanyang ama ay si Archduke Ferdinand ng Austria, anak ni Ferdinand II ang banal na emperador ng Roma at isa sa pinakamakapangyarihan sa gitnang Europa. Ang ama ni Maria Ana ay hari rin ng Hungary at Croatia bilang bahagi ng maraming titulo na hawak ng mga Austrian Habsburg noong ika-17 siglo. 3 taon matapos ipanganak si Maria Ana, namana ng ama niya ang trono ng imperyo. Ibig sabihin, anumang anak ni Ferdinand ay magiging mahalaga sa mga kasunduang kasal ng maharlikang pamilya sa Europa noong panahong iyon. Ang kanyang ina, si Maria Ana ng Espanya, ay anak ni Haring Felipe III, kaya siya ay mula sa 2 pinakamakapangyarihang maharlikang pamilya sa Europa. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi lang basta isang estratehikong kasal, ito ay kasal ng dugo. Malapit na magpinsan ang mga magulang ni Maria Ana dahil sa hilig ng dinastiyang Habsburg sa pag-aasawa ng magkakamag-anak para mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya. Ang walang tigil na pag-aasawa ng magkakamag-anak na ito ang huhubog sa kapalaran ni Maria Ana sa mga paraang hindi inaasahan ni numan, gaya ng makikita natin mamaya. Ang kapalit ng tradisyong ito ng mga maharlika ay higit pa sa inaasahan ng kahit sino, na nagdulot ng nakakagulat at nakapipinsalang mga kahihinatnan sa buhay ni Maria Ana. Lumaki at nag-aral si Maria Ana sa Austria noong panahon ng digmaan. Lubos na nasangkot ang kanyang ama sa mabagsik na labanan na nagsimula noong 1618 ang digmaang 30 taon. At determinado siyang wakasan ito. Pagsapit ng 1645 habang lumalakas ang usapan tungkol sa kapayapaan, napunta ang atensyon sa kinabukasan ni Maria Ana, partikular na sa kanyang pag-aasawa, isang mahalagang bahagi sa malaking chessboard ng mga alyansa ng Habsburg. Malinaw ang plano, ipapakasal siya sa prinsipe ng Espanya. Ang tinutukoy na lalaki ay si Balthasar Charles, prinsipe ng Asturias at Girona. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Haring Philip, ika-4 ng Espanya at Elizabeth ng Pransya, na namatay noong 1644. Ngunit may isang kapansin-pansing issue. Si Balthasar Charles ay unang pinsan ni Maria Ana. Anak siya ng kapatid ng kanyang ina. Gayunpaman, para sa mga Habsburg, ang ganitong kalapit na ugnayan sa dugo ay hindi talaga problema. Pagsapit ng 1646, nagkaroon na ng kasunduan. Kapag nasa tamang edad na si Maria Ana, sa loob ng ilang taon, pakakasalan niya si Balthasar, na 5 taon ang tanda sa kanya. Pagkatapos, nakialam ang tadhana noong Oktubre, 1646, ilang linggo lang matapos ang kanilang kasunduan, nagkasakit si Balthasar Charles. Namatay siya agad pagkatapos, marahil dahil sa bulutong. Ilang araw bago ang kanyang ika-17 kaarawan, nabigo ang kasunduan at biglang naiwan ang Espanya na walang tagapagmana. Nagkaroon ito ng krisis para kay Felipe, ika-4, isang byudo na walang lalaking tagapagmana. May matinding pressure siyang ipagpatuloy ang dinastiya. Ano ang ginawa niyang solusyon? Nakakagulat ang panukala. Dahil di na pwedeng pakasalan ni Balthasar si Maria Ana, si Felipe na magpapakasal sa kanya. Hindi kapanipaniwala, pumayag sila sa kasunduan, ngunit kinailangang ipagpaliban ang kasal dahil sa murang edad ni Maria Ana. Ngunit noong ika-7 ng Oktubre, 1649, pinakasalan niya ang kanyang tiyuhin sa isang simbahan sa labas ng Madrid. 14 na taong gulang pa lang siya, 44 naman ang edad niya. Sinikap ni Maria Ana na makibagay sa buhay sa Madrid. Sa edad na 14 siya na ang reyna. Bilang asawa ng pinakamalaking imperyo, umabot ang kapangyarihan ng Espanya sa Amerika, Pilipinas at iba pang malalawak na teritoryo, kaya't isa itong pandaigdigang superpower. Si Felipe, ika-4 asawa niya, ay tinatawag sa korte bilang Rey Planeta o Hari ng mga Planeta, isang marangyang titulong sumasagisag sa lawak ng kanyang imperyo sa mundo. Itinulak sa maharlikang pamilya ng Espanya na pilitan si Maria Ana na agad mag-adapt kahit bata pa siya. Pinag-aralan niya ang wikang Espanyol, hinarap ang politika sa korte,
at inihanda ang sarili para sa mas malaking papel. Bagamat siya ang asawa ni Felipe, siya rin ang naging tunay na kapangyarihan sa likod ng trono. Ang kasal ni Maria Ana at Felipe ay agad nagbunga ng mga anak. Ang kanilang panganay na si Margarita Teresa ay ipinanganak noong 1651 at ginaya ng kanyang kapalaran ang sa kanyang ina sa kakaibang pag-uulit ng dinastiya. Ang trahedya ay dumating nang pumanaw sina Maria Ambrosia at Fernando Tomas noong sanggol pa sila. Nagkaroon pa sina Maria, Ana at Felipe ng dalawang anak na lalaki. Si Felipe Prospero, 1657 at si Carlos, 1661. Namatay si Felipe Losperov noong 1661 kaya si Carlos na lang ang natirang pag-asa para sa trono ng Espanya. Noong 1665, tuluyang nagbago ang mundo ni Maria Ana. Si Felipe ika-4 ang kanyang asawa at tiyuhin ay namatay, iniwan ang isang wasak na imperyo at isang marupok na tagapagmana. Si Carlos, na hindi pa umaabot sa kanyang ika-4 na kaarawan, ang naging hari. Ngunit malayo pang maging ligtas ang kinabukasan ng Espanya at si Maria Ana ay magiging sentro ng pansin sa isa sa pinakamagulong yugto ng kasaysayan nito. Mula pa sa simula ay malinaw na si Carlos, na mas kilala sa kasaysayan bilang Haring Carlos, ikalawa ng Espanya, ay hindi kayang mamuno mag-isa sa loob ng maraming taon. 4 na taong gulang pa lang siya, kaya masyado siyang bata para mamuno. At kahit noong siya ay tumuntong na sa tamang edad, ang kanyang korte ay pinamunuan pa rin ng mga makapangyarihang maharlika hanggang sa kanyang huling mga taon ng kabataan. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamumuno sa Espanya, agad na itinalaga si Maria Ana bilang rehente habang menor de edad pa ang anak niya. Sa madaling salita, siya ang naging de facto na pinununo ng Espanya, ang pansamantalang monarka, hanggang sa makuha ni Carlos ang trono sa sarili niyang karapatan. Ngunit ang pamumuno sa Espanya bilang isang babaeng rehente sa isa sa pinakamakalalaking patriarkal na korte sa Europa ay hindi madaling gawain. Bagamat hawak niya ang titulo ng rehente, palagi namang hinahamon ang kanyang autoridad ng mga matataas na maharlika ng Espanya na may napakalaking impluensya. Sa mga sumunod na taon, hinarap ni Maria Ana ang malaking hamon bilang rehente. Noong araw, ang Espanya ang pinakamakapangyarihang bansa at lumawak ang imperyo nito sa buong Amerika. Pinalakas ito ng tila walang katapusang ginto at pilak mula sa mga minahan ng Mexico, Peru at Bolivia. Pagsapit ng ika-17 siglo, nauubos ang mga yaman at hindi na mabaliwala ang pampulitikang pagkalugmok, problemang pang-ekonomiya at kaguluhan sa loob ng Espanya. Ngayon, nasa kamay ni Maria Ana ang pagpigil sa pagbagsak ng Espanya habang pinamamahalaan ang sunod-sunod na digmaang sumisipsip ng yaman at nagpapababa ng moral. Isa sa pinakamahabang labanan ay ang digmaan sa Portugal na pinamunuan ng Espanya mula 1580 pero nag-alsa noong 1640. Nang maupo sa kapangyarihan si Maria Ana, malinaw na hindi na kayang mapanalunan ang digmaan, lalo na't sinuportahan ng Pransya at Inglaterra ang mga Portuges. Dahil sa impluensya ng Heswita niyang tagapayo, Cardinal Juan Everardo Nitard, matapang na nagdesisyon si Maria Ana na ipatigil ang pagkalugi ng Espanya. Noong 1668, nilagdaan niya ang kasunduan ng Aix-la-Chapelle at ang kasunduan ng Lisbon. Tinapos nito ang digmaan laban sa Pransya at Portugal at opisyal na kinilala ang kalayaan ng Portugal. Ngunit malayo pa sa katapusan ang mga problema ng Espanya. Makalipas lamang ang 4 na taon, muling sumiklab ang digmaan. Sa pagkakataong ito laban sa Pransya. Ang dahilan ay hawak pa rin ng Espanya ang Spanish Netherlands na ngayon ay Belgium at Luxembourg at determinado si Haring Louis, 14 ng Pransya na angkinin ito para sa kanyang sarili. Kaya naman, malayo pa sa katapusan ang pakikibaka ng Espanya para sa kanyang kaligtasan. Gaano man kabigat ang mga suliraning kinakaharap ng Espanya sa labas ng bansa, wala itong sinabi kumpara sa krisis na nagaganap sa loob mismo ng kanilang bayan. Lumaki si Haring Charles II, nag-iisang anak ni Maria Ana. Ngunit malinaw na hindi mabuti ang kanyang kalagayan. Patuloy pa ring pinagtatalunan ng mga historiador at eksperto sa medisina ang sakit ni Charles. Ngunit makikita sa mga tala ang madilim na larawan. Hindi lubos na develop ang katawan niya, halos di makalakad mag-isa, at dahil sa prominenteng panga ng Habsburg, nahirapan siyang ngumuya ng pagkain at naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Maaga siyang tumanda, nagpapakita ng mga sintomas na parang demensya noong siya'y nasa 20 pa lang at nagsimula na ring makalbo sa panahong iyon.
Sa mga kapanahon niya, kilala siya bilang si El Rehisado, ang nakaengkanto na hari, dahil marami ang naniwala na ang kanyang napakaraming pisikal at mental na problema ay dulot ng salamangka. Pero ang tunay na dahilan ng pag-aalala ay mas nakakatakot. Malamang dulot ng matinding pag-aasawa ng magkamag-anak ang kalagayan ni Charles na nagpahina sa lahi ng Habsburg sa maraming henerasyon. Malamang na siya ay nagdusa mula sa kombinasyon ng mga sakit na namamana kabilang ang kakulangan sa hormon, epilepsy, mga deformidad sa buto at iba pa. Hindi ito aksidente. Nagpakasal si Maria Ana sa sarili niyang tiyuhin. Pareho silang mula sa dinastiyang nag-aasawa ng magkamag-anak sa loob ng maraming siglo. Mataas ang inbreeding coefficient ni Charles na sumusukat kung gaano kalapit ang pagkakapareho ng kanyang mga magulang sa lahi. Sa katunayan, may ilang pagtataya na nagsasabing ang kanyang genetic makeup ay kasing inbred ng isang batang ipinanganak ng magkapatid. Iba pang mga teorya na inilalabas ng mga modernong mananaliksik bilang sanhi ng kanyang kondisyon ay kinabibilangan ng isa o higit pang autosomal recessive na mga sakit at isang impeksyong herpetic na nakuha niya noong siya ay sanggol pa lamang. Nagiging sanhi ito ng hydrocephalus na labis na pag-ipon ng cerebral spinal fluid sa utak. Noong dekada 1670, naging malinaw na hindi kayang pamunuan ni Charles ang Espanya mag-isa. Nahihirapan na nga sa pandaigdigang entablado. Ngayon ay hinarap pa ng Espanya ang mas matinding bangungot, isang imperyo na pinamumunuan ng isang hari na halos hindi makakilos. Noong 1675, itinuring na nasa tamang edad si Charles sa edad na 14 at natapos ang panunungkulan ng kanyang ina bilang rehente. Dahil sa alitan ng mga paksyon sa korte at kakulangan ni Charles sa pamumuno, pinangunahan ni Maria Ana ang kasunduang muling nagtatag ng rehente noong 1677. Maikli lamang ang pagbabalik sa kapangyarihan ni Maria Ana dahil siya ay natalo sa estratehiya. Nang si Juan Jose ng Austria, ang anak sa labas ng yumaong Haring Felipe, ika-4 at kaya't kalahating kapatid ni Charles Ikalawa, ay kinuha ang kontrol ng rehente. 2 taon lang siyang namuno bago namatay noong 1679. Sa pagkamatay ni Juan, muling nakuha ni Maria ang pagiging rehente at muling naging pinakamakapangyarihang tao sa Espanya. Sa pagkakataong ito, hawak niya ang kapangyarihan hanggang sa huli ng kanyang buhay. Isa sa pangunahing alalahanin ni Maria Ana noong ikalawang rehente niya ay ang seguridad ng kinabukasan ng monarkiya ng Espanya. Si Carlos Ikalawa ay pisikal at mental na hindi angkop mamuno, ngunit maaaring magkaanak siya ng tagapagmana na magpanumbalik sa dinastiya. Upang matiyak ito, inayos niya na mapangasawa ng kanyang anak, si Marie-Louise d'Orléans, ang pamangkin ni Haring Luis XIV ng Pransya, noong 1679. Malungkot ang naging buhay mag-asawa ni Marie-Louise at mas malala pa, hindi sila nagkaanak. Matapos ang ilang taon ng pagdurusa sa banyagang korte, namatay siya noong 1680 malamang dahil sa appendix, bagamat may mga bulong-bulungan na siya ay nilason. Para masiguro ang tagapagmana, agad pinakasal ni Maria Ana si Charles makalipas lang ng ilang buwan. Ang kanyang ikalawang asawa, si Maria Ana ng Neuburg, ay anak ng maharlikang Aleman na pinili dahil sa reputasyon ng pamilya sa pagiging mabunga. Sa katunayan, nagkaroon ng 17 anak ang kanyang mga magulang, ngunit nauwi rin sa wala ang lahat. Si Charles ay nanatiling walang tagapagmana. Napakahirap ng mga taong ito para kay Maria Ana. Palagi siyang balisa tungkol sa pagbagsak ng Espanya, kalagayan ng kanyang anak, ang dinastiyang Habsburg, at madalas silang nagtatalo ng kanyang manugang. Pagsapit ng unang bahagi ng 1670s, malinaw na hindi kailanman magkakaanak si Charles. Lumalala ang kalusugan niya, kaya akala ng marami sa korte ay malapit na siyang mamatay. Si Maria Ana gayunpaman ay hindi na umabot upang makita ang kanyang mga huling araw. Noong kalagitnaan ng 1670s, nagkaroon siya ng tila kanser sa suso. Matapos ang mga taon ng pakikibakang pampulitika at nabigong pagsisikap na tiyakin ang kinabukasan ng Espanya, namatay siya sa Madrid noong Mayo 16, 1676 sa edad na 61. Si Infanta Margarita Teresa o Margaret Teresa sa Ingles ay ipinanganak sa Royal Alcazar Palace sa Madrid noong 12 ng Hulyo 1651. Ama niya si Haring Felipe ika-4.
Siya ang naging pinununo ng Espanya mula pa noong 1621 matapos siyang maupo sa trono noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Ang ina ni Margarita ay si Mariana o Maria Ana ng Austria, anak ni Ferdinand III Duke ng Austria at banal na Romanong emperador. Ang mga magulang ni Margarita Teresa ay hindi lang basta magkalayong kamag-anak, mas malapit pa sila kaysa sa dapat sana. Ang ama niya ay mula sa Espanya at ang ina ay mula sa Austria. Ngunit mas malalim pa ang kanilang ugnayan dahil sa nakakagulat na halimbawa ng maharlikang pag-aasawa ng magkamag-anak, sila ay magtiyuhin. Ang ama ay tiyuhin ng kanyang ina. May kapalit na kabayaran ang malapit na ugnayan ng dugo ng mga magulang ni Margarita. Sa 5 nilang anak, 3 ang namatay noong sanggol pa lang sila. 2 lang ang nabuhay, si Margarita at ang nakababatang kapatid niyang si Carlos na tinatawag ding Charles. Ngunit ang pagkaligtas ay hindi nangangahulugan ng kaligtasan. Si Charles ay patunay sa epekto ng pag-aasawa ng magkamag-anak. Sa katunayan, ang inbreeding coefficient nina Margaret at Charles ay labis na mataas at may ilang pagtataya na nagsasabing sila ay kasing inbred ng mga batang ipinanganak ng magkakapatid. Mas masuwerte si Margaret at mas malusog kaysa sa kapatid niyang lalaki. Pero hindi rin siya lubos na nakaligtas. Dala niya ang sumpa ng Habsburg sa sarili niyang paraan. Tulad ng makikita natin, lumaki si Margaret sa karangyaan ng Royal Alcazar Palace, isang mundo ng karangyaan kung saan bawat kagustuhan niya ay tinutugunan ng isang hukbo ng mga kasambahay at tagapaglingkod. Halimbawa, mahilig si Infanta Margaret sa matatamis at tsokolate, kaya itinatago niya ito sa mga doktor ng korte. Ngunit sa likod ng karangyaan ay naroon ang nakakasakal na mga paghihigpit ng Madrid Court, kung saan bawat galaw, bawat salita, bawat tingin ay idinidikta ng mahigpit na royal na etiketa. Bilang prinsesa ng makapangyarihang Habsburg Dynasty, natanggap niya ang pinakamagandang edukasyon na kayang ibigay ng pera at kapangyarihan. Tinuruan siya ng iba't ibang wika at pinag-aralan niya ang Aleman upang mas mahusay na makipag-usap sa kanyang mga pinsan sa Habsburg mula sa panig ng Austria ng kanilang pamilya. Nag-aral din siya ng Latin, ang sagradong wika ng karunungan at simbahang Katoliko Romano. Ngunit walang edukasyon ang makapaghahanda sa kanya para sa kapalarang naghihintay sa kanya. Habang tumatanda si Margaret, napapansin niya ang malaking agwat ng edad ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay halos 30 taon ang tanda kaysa sa kanyang ina, pero kung nabahala man siya sa detalyang iyon, hindi niya ito ipinakita. Bukod sa agwat ng edad, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Siya ang kanilang pinakamahalagang hiyas, ang nag-iisang tunay na malusog na anak na bunga ng kanilang pagsasama, at pinununo nila siya ng pagmamahal. Dahil sa kanyang kabaitan at masiglang diwa, nabighani ni Margaret ang mga tao sa paligid niya. Siya ang kanilang munting anghel, isang palayaw na binubulong ng may paghanga ng pamilya at mga kaibigan. Marahil kaya't ipinagawa ng kanyang mga magulang sa isa sa pinakadakilang pintor ng Europa ang isang kamangha-manghang larawan upang gawing walang hanggan ang kanyang imahe noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Isang larawan na magiging isa sa mga pinakatanyag na painting sa kasaysayan. Ang painting ni Velázquez ay dating kilala bilang La Familia, ang pamilya. Ngayon, tinatawag na itong Las Meninas, na ang ibig sabihin ay mga dalagang naglilingkod. Mas bagay ang pamagat na ito dahil makikita rito si Margaret na tinutulungan ng mga kasambahay sa pag-aayos ng kanyang damit. Sa maraming tauhang makikita sa painting, isa pang namumukod-tangi ay si Marie Barbola, isang tagapamahala sa korte na may dwarfism. Sa panahon na ang mga katulad niya ay madalas gawing libangan lamang ng mga maharlika, gumawa ng kakaiba si Velázquez. Sa halip na ipinta siya bilang biro, binigyan niya ito ng lalim, dignidad, at matalim na titig. Nagpapakita ito ng komplikadong panloob na mundo. Si Velázquez mismo ay lumalabas sa obra maestra bilang tahimik na tagamasid ng marangya ngunit mahigpit na mundo ng korte ng Espanya. Makikita rin ang ibang tao sa mga pinta at salamin sa Las Meninas, kabilang ang mga magulang ni Margarita. At hindi lang ito ang tanging tanyag na larawan ni Margarita. Pininta ni Velázquez ng hindi bababa sa 5 larawan ang prinsesa noong siya ay bata pa, na nagbigay buhay sa kanyang kagandahan at maharlikang kariktan. Sa katunayan, isa siya sa pinakamaraming ipinintang kabataan sa buong maagang makabagong Europa na bumuo ng kanyang imahe ng kapangyarihan at prestihiyo.
Bagamat taliwas ito sa malungkot na kapalarang naghihintay sa kanya, maaaring mahirap itong maunawaan ng mga tao ngayon. Noong ipininta ang Las Meninas noong 1656 at 5 taong gulang pa lang si Margarita, may lumalaking usapan na sa korte ng Espanya kung sino ang mapapangasawa niya. Sa malupit na mundo ng politika ng Maharlika, hindi kailanman tungkol sa pag-ibig ang kasal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Walang halaga ang emosyon at personal na kagustuhan kapag ang mga dinastiya ang nakataya. Bilang anak ng hari ng Espanya, si Margarita ay hindi lang prinsesa kundi mahalagang bahagi rin ng diplomasya sa Europa. Matagal nang napagpasyahan ang kanyang kinabukasan bago pa man niya ito maintindihan. Halimbawa, may mungkahi noon na ipakasal siya kay Carlos Stuart ng maharlikang pamilya ng Inglaterra. Naibalik siya sa trono ng Inglaterra bilang Haring Carlos II ng Inglaterra, Scotland at Ireland noong 1660 matapos subukan ng Inglaterra na maging republika noong 1650 dekada. Ang ganitong uri ng kasal ay gagamitin sana upang bumuo ng hindi inaasahang alyansa sa mga Ingles sa panahong mahigpit na magkaribal ang Pransya at Espanya para sa kapangyarihan sa kanlurang Europa. Sa huli, pinakasalan ni Carlos si Catherine ng Braganza, isang babaeng Portuges noong 1662. Ang pagbagsak ng negosasyon para mapangasawa ni Margarita si Carlos Stuart ay pangunahing dulot ng pagtutol ni Haring Felipe. Naniniwala siyang mas dapat mapangasawa ng anak niyang babae ang miyembro ng Austrianong Habsburg family. Wala siyang ipinakitang anumang pag-aalala na ang kasalang ito ay lalo pang magpapalalim sa inbreeding ng kanilang pamilya. Ganito talaga ginagawa ng mga Habsburg para hawakan ang kapangyarihan. Tungkol kay Margarita, wala siyang karapatang magpasya sa kapalaran niya. Nang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng Madrid at Vienna, malamang na wala talagang kamalay-malay si Margarita sa mga nakakagulat na magiging bunga ng pagsasanib na ito. 11 pa lang ang edad ni Margarita nang ipahayag sa Royal Court na ipapakasal siya kay Leopoldo ng pamilyang Habsburg. Tulad ng kanyang ina bago siya, nakatakda na ring ipagpatuloy ni Margarita ang tradisyong incestuous ng mga Habsburg at ipapakasal siya sa isang napakalapit na kamag-anak, isang lalaking pinsan niya sa unang antas at tiyuhin din niya. Si Leopoldo ay nakababatang kapatid ng kanyang ina at naging Archduke ng Austria, Hari ng Hungary, Croatia at Bohemia at banal na emperador ng Roma ng sunod-sunod noong huling bahagi ng 1650 dekada. Sa unang makabagong Europa, may pamantayan pa rin kung anong edad sapat para sa kasal ng bata. Ipinagkasundo si Margarita sa tiyuhin niya noong 1663, ngunit masyado pa siyang bata para ikasal noon. Sa halip noong Abril 1666 lamang, kung kailan malapit na siyang mag-15 taong gulang, umalis si Margarita mula Madrid papuntang Vienna. Matapos ang 6 na buwang paglalakbay, dumating ang pambansang partido ng mga Kastila sa Vienna noong Disyembre 1666. Naganap ang kasal ilang araw matapos, noong Disyembre 12. Isang marangyang okasyon na dinaluhan ng maraming makapangyarihang maharlika at dignitaryo mula Europa na walang tinipid sa gastos. At hindi doon nagtapos si Grand Duke. Nagpatuloy ang mga pagdiriwang buong 1667, ngunit sa likod ng karangyaan, may madilim na kapalarang unti-unting nagaganap. Ang buhay sa Vienna ay kakaiba at minsan ay mahirap para kay Margaret sa simula. Siya at ang kanyang bagong asawa ay may kakaibang pagsasama. Maaaring ikagulat ng mga tao ngayon na marinig ito, pero hindi nila sinubukang baliwalain ang kanilang malapit na ugnayan sa dugo. Tawag niya talaga sa kanya ay tito. Sa kabila ng hindi pangkaraniwang sitwasyong ito, nagkasundo naman sila. Pareho silang nag-e-enjoy sa ilang mga libangan, kabilang na ang sining at musika. Ginawa ni Leopold ang lahat para matiyak na komportable si Margaret sa bagong kapaligiran niya. Karaniwan din sa mga maharlika, gaya ni Margaret na magpakasal sa banyagang pinuno o prinsipe kapag umalis sa bayan. Isama ang ilang miyembro ng kanilang dating mga kasambahay. Kaya't siguradong may mga pamilyar siyang mukha sa paligid niya sa korte sa Vienna habang inaangkop niya ang sarili sa kanyang bagong buhay. Marahil may ilan pa ngang mga taong naroon na sa Madrid noong ipinipinta ni Velázquez ang Las Meninas, maraming taon na ang nakalipas. Kahit ganito,
labis pa ring nangungulila si Margarita sa kanyang tahanan, mahigpit na kapit sa pagkakastila at hindi pinagbubuti ang kanyang Aleman. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting kumupas ang dati niyang marubdob na kagandahan, pumutla ang kanyang kutis, naging mas halata ang pagod sa kanyang muka, at lalo pang lumitaw ang katangi-tanging panga ng mga Habsburg. May iba pa silang problema sa relasyon. Agad na nabuntis si Margarita pagdating niya sa Vienna at nanganak ng isang batang lalaki na pinangalanang Ferdinand noong Setyembre 1667. Ngunit 3.5 buwan lang siya nabuhay at namatay noong Enero 1668. Mukhang nagbago ang kanilang kapalaran nang isilang ang kanilang susunod na anak, isang babae na si Maria Antonia noong Enero 1669. Siya lamang ang nag-iisang anak ni Margarita na nabuhay. Ang dalawa pa ay hindi pinalad. Isang anak na lalaki, si Juan Leopoldo, ay isinilang noong ika-20 ng Pebrero 1670, ngunit sa kasamaang palad ay namatay makalipas lamang ang ilang oras. Isa pang anak na babae, si Maria Ana, ay nabuhay lamang ng 2 linggo bago pumanaw noong Pebrero 1672. At ang nakakasirang pattern na ito ay naging palatandaan ng mga darating pang trahedya. Ang sunod-sunod na pagbubuntis ni Margaret ay dulot din ng sarili niyang mga problemang pangkalusugan. Bagamat mas malusog siyang bata kumpara sa kanyang kapatid, nagkaroon din siya ng ilang lumalalang problemang pangkalusugan sa mga taon bago at pagkatapos ng kanyang pagdating sa Vienna. Pagdating niya sa kabisera ng Austria noong 1666, napansin agad ng mga tao ang madalas niyang pagkakasakit. Matagal na itong inuugnay ng marami sa madalas niyang pagdadalang tao. Sa loob lamang ng 6 na taon, naranasan niya ang 6 na pagbubuntis, kabilang ang 4 na buhay na isinilang at 2 pagkalaglag, na bawat isa ay nag-iwan sa kanya ng mas mahina at mas malungkot kaysa dati. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na may mas masamang nangyayari. Madalas na nakakulong si Margaret sa kanyang kama kahit hindi siya buntis. Ang mga manggagamot ay nagdiagnose na sa kanya ng pinalaking glandula ng thyroid. Ngunit noong ika-17 siglo, walang lunas at lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Lalong lumala si Margaret. Noong unang bahagi ng tagsibol ng 1673, nakaranas siya ng 3 linggong pananakit ng tiyan. Pagkatapos nilagnat siya. May mga dokumentong isinulat ng mga dayuhang embahador sa korte sa Vienna noong panahong iyon na nagpapahiwatig na marami ang seryosong nag-aalala na baka siya ay mamatay. Pagsapit ng unang bahagi ng Marso, nahihirapan siyang huminga at noong ika-10 ng Marso, ipinatawag ang isang kumpesor upang pakinggan ang kanyang huling kumpisal at ibigay sa kanya ang sakramento. Pagkalipas lang ng 2 araw, noong ika-12 ng Marso, pumanaw si Margarita sa murang edad na 21. Isang autopsy ang nagbunyag ng masakit na katotohanan. May dinadala pa pala siyang isa pang batang lalaki noong siya ay namatay. Ang kanyang buhay, na biglaang naputol sa trahedya, ay nagtapos sa Imperial Crypt sa Vienna, kung saan siya ay inilibing. Ang pagkamatay ng Arkadukesa at banal na Romanong Emperatriz ay nagdulot ng mahabang panahon ng pagluluksa sa hukuman ng Austria. Ang mga serbisyong libing ay tumagal ng ilang linggo hanggang Abril. Lubos na nalungkot si Leopold sa biglaang pagkamatay ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para muling magpakasal si Leopold. Pagtatapos ng taon, naging asawa niya si Archduchess Claudia Felicitas ng Austria, isang miyembro ng Tyrolese na sangay ng mga Habsburg. Para kay Leopold, hindi pag-ibig kundi kaligtasan ang mahalaga sa kasal. Dapat magpatuloy ang dinastiya at kailangan ng mas maraming tagapagmana, lalo na lalaki, para masiguro ang tagal ng paghahari ng mga Habsburg. Pagkamatay ni Margaret, napunta sa kaisa-isa niyang anak na si Maria Antonia ang karapatan sa trono ng Espanya. Si Maria Antonia ng Austria ay ipinanganak noong ika-18 ng Enero 1669 sa Hofburg Palace sa Vienna, ang kabisera ng Austria. Ang kanyang ama ay si Leopold I, isang napakamakapangyarihang tao. Siya ay banal na Romanong emperador, hari ng Hungary, Croatia at Bohemia. Ang kanyang ina ay si Margaret Teresa ng Espanya, anak ni Haring Philip IV at Mariana ng Austria. Tulad ng nabanggit ko na,
gusto ng mga Habsburg na panatilihin ito sa pamilya. Pangalawang pinsan, unang pinsan, pati na rin mga tiyuhin at pamangkin. Ang mga siglong walang tigil na pag-aasawa sa pamilya ay nauwi kay Maria Antonia. Hindi lang siya bunga ng isang hindi magandang pagsasama, kundi resulta siya ng henerasyon-henerasyon ng pag-aasawa ng tiyuhin at pamangkin, na lalo pang nagpapalala sa genetic na pagkabulok ng dinastiya. Siyempre, tiyuhin at pamangkin din ang mga magulang niya. Ibig sabihin nito, si Maria Antonia ang pinaka-inbred na Habsburg sa lahat ng panahon. Nalampasan pa niya ang kanyang kilalang tiyuhin na si Charles Ikalawa ng Espanya. Napakataas ng inbreeding coefficient niya na mas inbred pa siya kaysa sa isang batang ipinanganak mula sa magulang at anak o magkapatid na nagkaanak. Ano ang ibig sabihin nito para kay Maria Antonia? Magdaranas din ba siya ng parehong malungkot na kapalaran tulad ni Charles Ikalawa o nakatakas ba siya sa sumpa ng pagkahumaling ng kanyang pamilya? Sa isang himala, ipinanganak si Maria Antonia na malusog at naging isang karaniwang bata na sumasalungat sa mga inaasahan dahil sa matinding inbreeding niya. Ngunit siya ang naging exception, hindi ang karaniwan. Bilang ikalawang anak ng kanyang mga magulang na may malalim na incestuous na kasal, siya lang ang nagtagumpay na mabuhay lampas sa pagkasanggol, marahil dahil sa mga siglo ng inbreeding na nagpahina sa kanilang lahi. Ang panganay na anak ng kanyang mga magulang, si Ferdinand, ay namatay 1 taon bago ipinanganak si Maria Antonia. Ipinanganak sina John at Maria Ana noong 1670 at 1672. Nakakalungkot, pareho rin silang namatay ilang oras o araw lamang matapos silang ipanganak. Pagkatapos, upang lalong lumala ang sitwasyon, ang kanyang ina na si Margaret Teresa, isang mahina at sakiting babae, ay namatay noong Marso 1673 sa edad na 21 taon lamang. Ang mga taon ng pag-aasawa ng magkamag-anak ay nagdulot ng masamang epekto. At tulad ng maraming Habsburg bago siya ay pisikal na mahina at palaging may sakit. Si Maria Antonia ay naulila sa ina sa edad na 4 na taon lamang. At bilang nag-iisang natirang anak ng malalim na magkamag-anak na pagsasama ng kanyang mga magulang, siya ay biglang nailagay sa isang alanganing kalagayan. Maaaring magmana siya ng Archduchy ng Austria, pero pansamantala lang ito hanggat di pa nag-aasawa muli ang ama at nagkakaroon ng lalaking tagapagmana. Wala pang babaeng pinuno ang Austria at hindi tiyak kung pinapayagan ito ng batas. Kung biglang mamatay si Leopold, tatanggapin kaya ng mga maharlika ang babaeng pinuno o malulugmok sa gulo ang Austria? Hindi lang posibleng tagapagmana ng Austria si Maria Antonia. Malakas din ang karapatan niya sa trono ng Espanya, kaya nasa sentro siya ng makapangyarihan, ngunit marupok na dinastiya sa Europa. Maaaring si Maria Antonia ang pinakamatinding inbred na Habsburg sa lahat ng panahon, pero ang kanyang tiyuhin na si Carlos, na kilala bilang Charles Ikalawa ng Espanya, ang pinakamatinding nagdusa dahil dito. Tulad ng nabanggit kanina, minana ni Charles ang trono ng Espanya noong 1665, ilang sandali bago ang kanyang ika-4 na kaarawan. Hindi niya kayang mamuno mag-isa at lagi siyang umaasa sa mga tagapayo at kinatawan na namumuno para sa kanya. Dahil dito, laging napag-uusapan ang pagmamana ng trono sa mga korte ng Europa. Nang namatay ang kanyang ina noong Marso 1673, naging lehitimong tagapagmana ni Haring Carlos, Ikalawa ng Espanya, si Maria Antonia. Bagamat 11 lamang ang edad noon, dahil sa mahina at may malubhang kapansanan si Carlos, marami ang nagdududa kung kaya pa niyang magkaanak. Dahil dito, si Maria Antonia ang itinuring na susunod na reyna ng Espanya na magmamana ng trono at ng malawak na imperyo sa Europa, Amerika at iba pang lugar. At dahil sa lumalalang kalagayan ni Carlos, maaaring dumating ang araw na iyon nang mas maaga kaysa inaasahan ng lahat. Dahil sa lahat ng ito, namuhay si Maria Antonia na laging binabantayan at sinusuri ng lahat. Sinusuri ng mga diplomat ang bawat kilos niya tuwing bumibisita sila sa korte sa Vienna at sinikap ng kanyang ama na ipalaganap ang ideya na balang araw ay papalit siya kay Carlos. Dahil dito, lumaganap ang propaganda ng mga Habsburg. Si Maria Antonia ay madalas na ipinipinta para sa maraming mga larawan noong kanyang kabataan, isang karaniwang gawain para sa mga maharlika. Ginamit ng ama niya ang mga larawan para itaguyod ang karapatan niya sa trono ng Espanya
at ipinadala ang mga ito sa buong Europa at Espanya. Upang makita siya ng mga tao at mapagtibay ang kanyang katayuan, kinakailangan ito dahil isa siyang babae. Kung may lalaking tagapagmana sa trono ng Espanya na nasa Vienna, hindi na sana kailangan ang ganitong propaganda. Ngunit malalim ang takot sa pamumuno ng babae at ang ideya na isang babae ang magmamana ng malawak na imperyo ng Espanya ay sapat na upang magdulot ng pagkabigla sa mga korte ng Europa. Habang lumalaki si Maria Antonia sa Vienna, wala siyang kamalay-malay sa mga kaguluhang pampolitika habang pinagdedebatehan ng mga makapangyarihang bansa sa Europa ang kanyang kapalaran. Lumaki siyang tulad ng karaniwang prinsesa ng Habsburg, balot sa formalidad ng korte at napapaligiran ng mga tagapaglingkod na tumutugon sa kanyang pangangailangan. Ang edukasyon niya ay naaayon para sa maharlikang babae noon, Latin, Pranses, musika at mga pangunahing bahagi ng humanistang kurikulum. Ang mga nakasalamuhan niya ay naglarawan sa kanya bilang tahimik at seryoso, ngunit matalino at kapuri-puri. Ngunit matapos ang pagkamatay ng kanyang ina, naging mas mahigpit pa ang kanyang buhay. Gayunpaman, sunod-sunod ang naging madrasta ni Maria Antonia. Ilang buwan matapos mamatay ang asawa niya, nagpakasal si Leopold sa pinsan niyang si Arkiduquesa Claudia Felicitas ng Austria mula sa Tirol na sangay ng Habsburgs. Malapit si Maria Antonia sa kanyang madrasta, ngunit namatay ito noong 1676 sa tuberculosis. Pagkatapos, nagpakasal si Leopold sa kanyang ikatlong asawa, isang maharlikang Aleman na pinsang buo rin niya, si Eleanor Magdalene ng Neuburg. Nagkaroon sila ni Leopold ng 10 anak, kaya halos bawat taon ay may bagong kapatid sa ama, si Maria Antonia. Nang ipinanganak ang isang batang lalaki na nagngangalang Joseph mula sa ikatlong kasalang ito, noong 1678, ibig sabihin nito ay nagkaroon na rin ng lalaking tagapagmana sa mga titulo ni Leopold. Ngayon, si Maria Antonia na lang ang tagapagmana sa trono ng Espanya. Gayunpaman, gaya ng nakita natin, nanatiling problema ang tanong kung siya ba talaga ang magmamana kay Charles sa Madrid. Siyempre, palaging may isa pang posibilidad na si Maria Antonia ay maaaring magkaanak ng sariling anak na lalaki, isang prinsipe ng Habsburg na magiging perpektong lalaking tagapagmana para angkinin ang trono ng Espanya. Ang kanyang ama, na laging estratehista, ay pinaplano na ang kanyang kinabukasan habang bata pa siya. Alam na ang isang lalaking tagapagmana ay maaaring magpatibay ng Espanya para sa kanilang angkan at tuluyang masiguro ang trono ng Espanya. Gumawa si Leopold ng isang nakakagulat na panukala. Plano niyang ipakasal ang anak niyang si Maria Antonia. 6 na taong gulang sa tiyon nitong si Carlos II ng Espanya na 13 taong gulang. Kahit sa isang pamilyang kilala sa labis na pag-aasawa ng magkakamag-anak, nakakagulat pa rin ang pagsasamang ito. Hindi lang dahil magtiyuhin sila, kundi dahil wala pa sa kanilang dalawa ang handa para sa kasal. Hindi pa nga nagbibinata si Charles at si Maria naman ay masyado pang bata para magkaanak. Sa kabila nito, noong 1676 formal na inihayag ang kanilang kasunduan at isang proxy na kasal ang pinlano para sa Disyembre. Pero sa huling sandali, nagkagulo ang lahat. Sa sumunod na taon, ipinaalam ni Charles kay Leopold na hindi niya ito matutuloy. Kailangan ng tagapagmana ng Espanya at masyado pang bata ang kanyang pamangkin. Pinakasalan ni Charles II si Marie-Louise d'Orléans noong 1679 kaya nawala ng pagkakataon si Maria Antonia maging reyna ng Espanya. Sa halip, lumitaw ang isang bagong plano. Ikinasal siya kay Victor Amadeus, ikalawa batang Duke ng Savoy na nagmana ng titulo noong 9 na taong gulang siya noong 1675. Hindi natuloy ang kasunduan. Noong 1685, pinakasalan ni Maria Antonia ang kanyang ikalawang pinsang si Maximilian II, prinsipeng elektor ng Bavaria. Sa edad na 16, iniwan niya ang Vienna papuntang Munich at sinimulan ang bagong buhay kasama ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, naging gobernador ng Spanish Netherlands si Maximilian at doon ginugol ng mag-asawa ang karamihan ng oras nila sa Brussels at Munich. Lubos na malungkot si Maria Antonia. Sa ibabaw, hindi naman masama ang naging kasal nila. Si Maximilian ay ilang taon lang ang tanda sa kanya at magkalayo naman sila ng kamag-anakan kaya nabawasan kahit paano ang inbreeding ng mga Habsburg. Pero may iba pang mga problema. Siya ay isang sosyal na extrovert
at siya naman ay isang masinop na introvert na hindi gusto ang mga seremonya sa korte. Madalas na hindi pinapansin ni Maximilian siya, at may isang kapanahon pa nga na tumukoy sa kanya bilang isa sa pinakabaluktot na isipan at puso na maiisip ng kahit sino. Hindi nag-atubili si Maximilian na ipakita ang kanyang kirida. Lantaran niyang niloko ang batang asawa. Habang tinitiis ni Maria Antonia ang malamig at sapilitang kasal, ang pinakamabigat niyang pagdurusa ay hindi mula sa taksil niyang asawa, kundi sa sarili niyang isinumpang lahi. Tulad ng marami sa kanyang mga ninunong trahedyang nagkaanak sa loob ng pamilya, nahirapan siya sa pagbubuntis at 2 sa kanyang mga anak na lalaki ay namatay pagkapanganak noong 1,000, 689 at 1,690. Pagsapit ng 1,691, muling nagdalang tao si Maria Antonia, at dahil ayaw na niyang tiisin ang mga kahihiyan mula kay Maximilian, tumakas siya papuntang Vienna, iniwan ang kanyang taksil na asawa. Lumaganap na ngayon ang mga tsismis na wala na siyang balak bumalik sa kanya. Pagkatapos, noong Oktubre 1,672 laban sa lahat ng inaasahan, nanganak siya ng isang malusog na anak na lalaki, si Joseph Ferdinand ng Bavaria, ang batang maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan ng Europa. Ngunit ang laban ni Maria Antonia para mabuhay ay malayo pa sa katapusan. Nagalak ang korte ng Espanya sa pagsilang ni Joseph Ferdinand, ang matagal nang hinintay na tagapagmana. Ngunit ang sandaling ito ng tagumpay ay may kapalit na napakalaking kabayaran, ang buhay ng kanyang ina. Nagkaroon ng impeksyon si Maria Antonia matapos manganak na ngayon ay madaling magamot gamit ang antibiotiko. Ngunit noong ika-17 siglo wala pang ganitong kaligtasan. Ang katawan ay kailangang labanan ang impeksyon o kaya'y tuluyang bumigay dito. Habang lumilipas ang linggo, lalong tumaas ang lagnat niya at humina ang lakas. Pagsapit ng Disyembre, malinaw na natatalo na siya sa laban. Pagkatapos, sa bisperas ng Pasko, noong 1,672 sa edad na 23, si Maria Antonia ay huminga ng huling beses. Iniwan ang kanyang sanggol na anak na si Joseph Ferdinand, ang marupok na pag-asa sa kinabukasan ng Espanya. Dahil hindi pa tiyak ang tagapagmana, nagmamasid at naghihintay ang mga makapangyarihang bansa sa Europa. Ang pagkamatay ni Maria Antonia ay nagdulot ng usapin sa tagapagmana ng Espanya. Noon, malinaw na hindi maaaring magkaanak si Charles at masama ang kanyang kalusugan. Inaasahan ng mga tao noon na mamamatay siya bawat taon noong dekada 1,000. 670. Bagamat sa huli ay nagpatuloy siya hanggang sa huling bahagi ng 1,700. Pagkatapos ng pagkamatay ni Maria Antonia, matinding lumaban ang Austrian Habsburg para pagtibayin ang pag-aangkin nila sa trono ng Espanya at imperyo nito. Ayon sa kanila, ang anak ni Maria Antonia na si Joseph Ferdinand ang tunay na dapat na tagapagmana. Siyempre, hindi lang siya basta nag-aangkin. Siya ay apo sa tuhod ni Haring Philip ika-4 na namuno sa Espanya mula 1,621 hanggang 1,665, kaya't ang kanyang dugo ay isa sa pinakamalakas na ugnayan sa humihinang dinastiyang Kastila. Karamihan sa mga tagamasid sa hukuman ng Espanya ay sumang-ayon na ang anak ni Maria ang pinakakarapat-dapat na kandidato na pumalit kay Charles kapag siya ay namatay. Gayunpaman, ang maharlikang bahay ng Bourbon ng Pransya ay may karapatan din. Ang anak ni Philip ika-4 na si Maria Teresa ay nagpakasal kay Luis XIV, hari ng Pransya noong 1,600 at 61 kasal na nagbunga ng maraming anak at apo. Isa sa mga apong ito ay isang batang lalaki na nagngangalang Philip, ang apo sa tuhod ni Haring Philip III ng Espanya, na namuno noon pa sa simula ng ika-17 siglo. Maaaring hindi siya napansin kailanman, kung hindi dahil sa isang trahedya. Noong 1,600, 79 namatay sa bulutong si Joseph Ferdinand, ang nag-iisang natitirang anak na lalaki ni Maria Antonia, na noon ay itinuturing na pinakamapanganib na sakit. Sa kanyang pagkamatay, gumuho ang pag-aangkin ng mga Austrian Habsburg sa trono ng Espanya. Napilitan silang ilipat ang kanilang mga ambisyon sa isa sa mas batang anak ni Leopold, si Charles, na magiging bagong kakompetensya para sa malawak na imperyo ng Espanya. Noong Nobyembre 1,700, namatay si Charles II, ang tinatawag na sinapian na hari, sa edad na 38 bilang isang binago. Ang kanyang ikalawang kasal ay hindi nagbunga ng anak
at sa kanyang pagkamatay, nagtapos ang dinastiyang Habsburg ng Espanya. Sa kanyang huling higaan, gumawa si Charles ng kapalarang desisyon. Pinili niya si Philip na Pranses bilang tagapagmana, kaya naging kakampi ng Pransya ang Espanya. Dahil dito, matinding galit ang naramdaman sa Europa. Tumanggi ang mga Austrian, suportado ng Inglaterra at Dutch, kaya sa loob ng ilang buwan, sumiklab ang digmaan sa buong kontinente. Noong 1700 at isa nagsimula ang malupit na digmaan para sa pagkakasunod-sunod sa Espanya, isang 13 taong labanan na kasama halos lahat ng pangunahing kapangyarihan sa Europa. Sa huli, nagwagi ang kandidato ng Pransya at si Felipe Ikalima ang umupo sa trono ng Espanya. Ngunit may kapalit ito. Ipinagbawal na magkaisa ang Espanya at Pransya sa ilalim ng iisang korona. Samantala, binayaran ang mga Austriano ng malalawak na teritoryo ng Espanya sa Europa tulad ng Belgium, Milan, Naples at Sardinia. Kung nabuhay si Maria Antonia o ang kanyang anak, maaaring naging mas kaunti ang kaguluhan sa pagmamana at naging iba ang takbo ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito. Sa linyang ito ng magkakamag-anak na prinsesa, isa ito sa pinakamagkakamag-anak sa kasaysayan. Sana nagustuhan ninyo ito. I-share ang opinion ninyo sa video sa comments. At kung gusto ninyo pa ng mas mahahabang video na tulad nito o tungkol sa mga paksang magkakamag-anak, ipaalam din ninyo sa akin sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Hanggang dito muna ako, magkita ulit tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.